Makalipas ang mahigit isang taong paghahanap, sa wakas ay mabibigyan na ng hustisya ang masakit na sinapit ng negosyante na si Chari Cantuba. Matagal na panahon din na pinagdasal ng pamilya ni Chari ang panahon na mahuli na ang suspect at pagbayaran nito ang ginawa nito sa kanilang mag-asawa. Sa kwentong ito ay muli nating balikan ang isa sa karumal-dumal na kaso ng pagpatay noon sa Naik, Cavite. Pinagnakawan na pinagsasaksak pa. Ganyan ang malagim na sinapit ng mag-asawang negosyante sa kamay ng pinagkatiwalaan nilang driver. Nito lamang February 2026 nang makatanggap ng tip ang tanggapan ng kapulisan ng Naik, Cavite. Tungkol ito sa suspect na mahigit isang taon na nilang pinaghahanap. Agad nilang tinungo ang bayan ng Kalintaan sa Occidental Mindoro para kumpirmahin ang natanggap na impormasyon. Sa pinagsamang puwersa ng Naik Provincial Police at Kalintaan Police Station ay naaresto nila ang suspect na si Jomar Domingo alias Tambo. September 6, 2024 ng madaling araw, habang nagrorondang dalawang police patrol sa Naik, Cavite, ay nagulat sila nang may lumapit sa kanilang dugo ang lalaki. Ayon sa kanya, ay kailangan nila ng tulong dahil sugatan ng kanyang asawa na nasa sasakyan. Dahil sa kalagayan ng lalaki, ay agad na kumilos sa mga pulis at dinala ang mag-asawa sa pinakamalapit na hospital. Kalaunan, nakilala ang mga biktima na ang mag-asawang negosyante na taga Candaba, Pampanga. Ano kaya ang nangyari sa kanila at bakit sila nasa kalunos-lunos na kalagayan? Ang biktimang babae na kinilalang si Chari Cantuba, 34 years old, ay nagtamo ng malalim na saksak sa kanyang lalamunan na siyang naging dahilan ng agaran nitong kamatayan. Samantalang ang asawa naman nito na ang 35 years old na si Marlon Cantuba ay nagtamo ng saksak sa kanyang batok, ulo at iba pang parte ng katawan. Subalit nagawa pa itong ma-revive ng mga doktor hanggang sa tuluyan na itong malayo sa panganib. Sa sasakyan ng mag-asawa ay nagawang ma-recover ng mga investigador ang dugo ang mga gamit. Nakuha din nila sa sasakyan ang bag na kulay puti, mga IDs at pera na nagkakahalaga ng 400,000 pesos. Maliban dito ay nagawa din nilang ma-recover ang isang kitchen knife na siyang ginamit ng salari na murder weapon. Kung ano ang nangyari sa mag-asawa ay palaisipan sa mga pulis at kung ano ang nangyari ay tanging ang biktima na si Marlon lamang ang makakapagsabi. Nang mga panahon na iyon ay malubha ang kalagayan nito na nasa ICU. Kaya naman walang nagawa ang mga investigador kundi hintayin ang paglakas nito para malaman nila ang nangyari. Ganun pa man, habang nasa ICU at nagpapagaling ang survivor victim na si Marlon Cantuba ay nagsagawa ng investigasyon ng PNP. Sa kanilang mga nakalap na CCTV footages ay nagawa nilang matrace ang lugar na pinanggalingan ng mga biktima. Sa isang madilim na lugar sa Naik ay nakita ang sasakyan ng mga biktima. Mula doon ay nakitang lumabas ang isang lalaki na naglakad hanggang sa makita itong nagpahatid sa highway na patungong Manila o Pampanga. Si Chari Cantuba at Marlon Cantuba ay residente ng Candaba, Pampanga. Kilala ang mag-asawa sa lugar bilang mababait na tao at matulungin. Tulad ng iba ay nagmula din sila sa mga simpleng pamilya, hindi pinanganak na mayaman. Nang magsama ang dalawa at bumuo ng pamilya, ay pinasok nila ang negosyo ng buy and sell. Isa na nga dito ay ang pagtitinda ng mga frozen products. Namimili sila ng mga frozen products na siyang binabiyahe nila sa ibang lugar. Sa ganitong paraan ay lumago ang negosyo ng mag-asawa hanggang sa tuluyan na silang makabili ng lupa, makapagpatayo ng malaking bahay at magkaroon ng mga sasakyan. Sa kabila ng kanilang tagumpay sa negosyo ay nanatiling mapagkumbaba ang dalawa, dahilan kaya naman minahal sila ng mga taong nakakakilala sa kanila. Nang magkaroon ng sapat na lakas, ay nagawa ng isalaysay ng survivor na si Marlon ang nangyari. Ayon sa kanya, September 6, 2024 ng alas 2 ng madaling araw, nang umalis sila ng kanyang asawa kasama ang kanilang driver na si Jomar Domingo alias Tambo sa Candaba, Pampanga. Patungo sila sa Naik, Cavite para mamili ng panindang frozen products. Ayon kay Marlon ay dati na silang may kinukunan ng supply ng paninda. Subalit, naengganyo ang kanyang asawa na si Chari nang alokin sila ng kanilang pinagkakatiwalaang driver na may kilala itong supplier na mas mababa ang presyo. Sa tagal nila sa negosyo ay marami na ring tauhan ng mag-asawa at lahat ng kanilang mga nagiging trabahador ay hindi nila tinuring na ibang tao.
Lahat tinuring nilang kapamilya at kasunod nito ay lubos nilang pinagkatiwalaan. Subalit sino namang mag-aakala na ang labis na pagtitiwala pala na ito din ang magiging katapusan sa buhay ng kanyang asawang si Chari. Isa sa mga pinagkakatiwalaan ng mag-asawa ay ang kanilang driver na si Jomar Domingo alias Tambo na residente ng Malate, Manila. Minsan, ayon kay Marlon ay kinausap sila nito at sinabing may pinsan nito na nakapangasawa ng Chinese at nakatira sa Naik, Cavite. Ayon sa kanya ay nagnenegosyo ang kanyang pinsan ng mga frozen products sa mababang halaga. Nang ikumpara ni Chari ang presyo ng produkto na sinabi nito sa presyo sa kanilang una ng pinagkukunan ay malaki ang diferensya. At dahil nga negosyante ay nainganyo si Chari sa alok ng kanilang driver. Kaya naman ay nagdesisyon sila na puntahan ang sinasabi nitong pinsan sa Naik, Cavite. Para sa transaksyon, basta sasama lang daw po sila, dala daw po yung pera, nag-alok siya sa mababang halaga, syempre po bilang negosyante gusto pong subukan o i-grab po yung opportunity na ito pong mag-asawa. Nag-volunteer pa ito na ipagmamaneho ang mag-asawa at bahala na siya na makipag-usap dahil nga kamag-anak niya ang supplier ay mas makukuha pa nila ang produkto sa mas mababa pang halaga. Para makaiwas sa traffic ay umalis sila ng Candaba ng 2:00 ng madaling araw. Mula Candaba hanggang Naik ay nasa 130 kilometers din ang distansya na kanilang tatahakin. At dahil sa wala pang masyadong sasakyan ng ganong oras, bandang 4:00 ng madaling araw ay nakarating na sila ng Naik, Cavite. Itong ating suspect ay nakuha lang po na mag-drive. Opo. So alam din po niya yung pasiko-siko dito sa Naik dahil yung pong dati niyang asawa ay taga rito po. Bagamat mabahay na rin sa Naik, ay mabdilim pa ang paligid at wala pang mga sasakyan at tao sa daan. Habang nasa biyahe, ay nagsabi si Jomar sa kanya na inaantok ito, dahilan para magpalit sila. Sa pagkakataong iyon, si Marlon na ang nagmamaneho. Ilang minuto pa ay pinahinto nito ang sasakyan sa madilim na bahagi ng daan dahil sa nais umano nitong umihi. Sandali silang huminto, maging siya ay bumaba na rin ng sasakyan para umihi. Pag alis nila ay muli siya nitong pinahinto. Sa pagkakataong ito ayon kay Jomar ay nahulog ang kanyang lisensya at pinabalik nito ang sasakyan sa lugar na hinintuan nila. Pagbalik nila sa lugar ay bumaba si Jomar para hanapin ang kanyang lisensya. Habang siya naman ay nanatili sa sasakyan at yumuko para hanapin sa ilalim ng upuan ng lisensya nito, nagbabaka sakali na doon ito nahulog. Dito na siya inundayan ng saksak ng suspect sa kanyang batok at ulo. Sa kabila ng tinamo niyang tama ay nagawa pa rin niyang bumangon at nagawa niya pang suguri ng suspect. Subalit dahil sa mga saksak na tinamo niya ay hindi niya kaya ang lakas nito. Nagawa nitong maitulak siya kaya naman natumba siya sa kalsada. Sa pag-aakala na hindi na siya makakabangon ay pinasok naman nito ang kanyang asawa at pinagsasaksak. Sa kabila ng panghihina ay nagawa pa rin niyang makatayo at muli silang nagpangbuno ng suspect. Narinig niya pa ang asawa na nagmamakaawa sa kanilang driver at sinabi nito na tumigil na at inaabot dito ang pera. Subalit sa kabila nito ay hindi tumigil ang suspect at patuloy sa kanyang pag-atake. Hanggang sa maiuntog ito ni Marlon sa pintuan ng kotse. Ayon sa kanya ay medyo malakas ang pagkakauntog nito kaya naman nawala nito ng balanse at nahilo. Dito na siya nakakita ng pagkakataon at mabilis na pinaandar ang sasakyan palayo sa lugar. Sa di kalayuan ay doon na niya nakita ang mga pulis na siyang tumulong sa kanila at nagdala sa ospital. Ayon kay Marlon ay nasa 2 milyong piso ng pera ang natangay ng suspect. Ang perang ito ay dapat sanang ipupuhunan nila sa mga bibilhing frozen products. Frozen meat cold storage. Tapos po, nabanggit ko sa kanya, sabi po niya, meron daw po siyang pinsan na nakapangasawa ng Chinese. Mura po yung palakal niya. Sinabi po sa kanya yung presyo, malayo po talaga yung presyo. Mura po talaga. Sabi ko gano'n, mag-opening na po kami sa Lunes. Sige, set natin yan. Yun po, madaling araw ng 2:00. Umalis po kami sa Candaba, papunta na Cavite. Dire-diretso po yung takbo namin. Tapos po, biglang sinabi niya na pinupuligan po siya.
Tapos po, nagpalit po kami ng pagdadrive po. Bago po kami nagpalit ng pagdadrive, umihip muna po kami sa isang halaman. Tapos po, ayun po, sumakay na kami. Ayun po, dire-diretso po kami. Sabi po niya, ay, nawala yung lisensya ko. Balikan natin yung lugar na pinag-ihian natin. Ay, bumalik po kami. Ayun po, hanap po kami ng lisensya niya. Hanggang sa Hinahanap ko po yung lisensya niya sa ilalim ng pinagupuan niya. Pag ano ko po, sinaksak na po niya ako dito sa may balikat at saka sa ulo. Tapos po, nadapa po ako. Saksak pa rin po siya ng saksak. Hanggang sa tinigilan niya ako, pinasok po niya yung asawa ko sa... Sir, gusto niyo makausap siya? Pinasok po niya yung asawa ko sa sasakyan. Tapos po pumasok din po ako. Doon na po kami nagpangagaw ng patalim. Sabi po ng asawa ko, paano tama na, ito na yung pera. Pero tuloy-tuloy pa rin po yung pagsasaksak niya. Hanggang sa inaagaw ko po yung kutsilyo, hindi ko po maagaw sa kanya. Tapos po, yun po, saksak pa rin po siya ng saksak. Pero nagawa ko po na binato ko po siya ng tumbler. At saka po pumapasok ulit siya, lumabas ulit ako sa sasakyan. Tapos po lumalabas po siya ng ganun. Sinarado ko po ulit yung pinto para nahilo po siya. Tapos po umatras, sumakay po agad ako sa sasakyan. Pinaandar ko na po. Tapos po may nakita po kaming mga polis agad. Maklolo naman po. Nadala po yung asawa ko sa ospital. Kaso hindi na po umabot. Namatay po agad kasi dito po siya nasaksak. Ayun po yung tunay na nangyari. Dahil dito, ay agad na ikinasa ng Naik Municipal Police Station ang isang malawakang manhunt operation. Ipinakalat na nila ang larawan ng suspect sa lahat ng presinto at maging sa social media. Nakakuha sila ng tip na ang suspect ay may ka-live-in partner na taga-Occidental Mindoro. Kaya naman bumuo ng tracker team ang Naik PNP. At makalipas ang mahigit 1 taon, ay naaresto nila ito sa bayan ng Kalintaan, lalawigan ng Occidental Mindoro. Ayon sa PNP ay nakakuha sila ng tip mula sa kapitbahay ng suspect. Nagtataka umano kasi ang mga ito dahil mula nang dumating sa lugar ang lalaki ay hindi ito lumalabas ng bahay. Mailap sa mga tao at hindi nakikipag-usap. Hanggang sa makita nila ang larawan nito na kumakalat sa social media. Doon nila nalaman na wanted pala ito sa kasong pagpatay. Nang arestuhin ito ng PNP ay malaki na ang pinagbago nito. Payat na at malago ang mga buhok. Nang arestuhin ay hindi na ito nanlaban at maayos na sumama sa kapulisan. Yung skinhead siya. Pero ngayon po ay nagpatubo na po siya ng buhok. Napag-alaman po namin na itong suspect po ay taga Mindoro. So at that time po na nakatakas siya, nagawa na po ng tracker team po ang Naik. Mula Occidental Mindoro ay ibinalik ang suspect sa Naik Cavite kung saan nito haharapin ang kaso laban sa kanya. Ayon sa kanya ay totoong siya ang pumatay at sumaksak sa kanyang dating mga amo. Subalit tinanggi niya na nasa kanya ang 2 milyong piso. Ayon sa kanya ay napag-utusan lamang siya na nakawan at patayin ng mag-asawa. May mastermind umano sa krimen at binayaran lamang siya ng halagang 50,000 piso. Ayon pa sa kanya ay natatakot siya para sa kaligtasan ng kanyang asawa at mga anak kaya siya nagtago. Nanawagan pa siya sa PNP na protektahan ng mga ito ang kanyang pamilya dahil maaaring ang mga ito naman umano ang patayin ng mga nag-utos sa kanya. Bayaran po ako, kaya ako nagawa. Dahil gipit din po ako sa pera. Magkano binayad sa'yo? 50 po. Isisi po na may dalang takot kasi tatakot po ako sa mangyari sa mga anak ko. Nanawagan po ako. Sana matutiktahan po ang aking mga anak. Sa pagkakahuli kay Jomar Domingo ay nabuhayan ng pamilya. Muli mang nanariwa sa kanila ang pangyayari, 1 taon na ang nakakalipas, ay tila naman gumaan bahagya ang kanilang kalooban. Dahil sa wakas, ay magkakaroon na ng hustisya ang naging masakit na kamatayan ni Chari. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.